Hello Gemini, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Gemini, we have Tower Energy. Wow. So, Tower is a new beginning. Pagbabago ito ng mga kaganapan sa buhay ninyo. There are some things dito that is going to change at ang pagbabagong ito magsisimula sa isang surprise, no? This is a surprise para sa iyo. Hindi mo to inaasahan, no? Hindi mo to plinano, but this has to happen because divine timing has come for this to happen, no? Pwedeng sa iba't ibang ano to, area of life, no? Gemini. Pwedeng trabaho ito, pwedeng sa career ninyo, pwedeng relationship, family, no? There is a situation that is going to change dito na hindi ninyo sukat akalain, ano? So there is going to be some kind of uh, distraction, no? At kung ano man itong masisira dito, no? Yun ay masisira para nang sa ganun makapag-build ka ng panibago, mas stronger, no? Mas matibay na pundasyon sa kung ano man ang area of life, no? Ang magkakaroon dito ng pagbabago, you know? At this is a time for release, no? Parang you will be released from something dito na you really don't belong anymore. Okay? May mga ganong sitwasyon. Diba? Kasi baka ang iba sa inyo dito, you're still hanging on to something na alam naman ninyong unhealthy na to para sa'yo. Alam mo namang nahihirapan ka na ng sobra dyan. Hindi ka na tinatrato ng tama. 'Di ba? Tinitake advantage ka na ng mga tao, yung gano'n. Pero for whatever reason, maybe you're still hanging on to it, not hindi ka papayagan ng universe na mag-stay ka pa diyan, 'di ba? Kaya babaguhin, no, ng divine ang inyong sitwasyon at mapupunta ka sa kung saan ka dapat mapunta. Alright? So, kaya lang, yun nga, magugulat ka kasi hindi mo ito plano. Magugulat ka kasi hindi ito yung pinagfo-focusan mo sa ngayon, 'di ba? So, what else? We have the moon. Ayan. So, moon is about intuition. This is about dreams, 'di ba? So, ano ito Gemini, reminder ito para sa iyo na don't make any decision right now kung hindi ka pa sigurado. Kung hindi pa malinaw sa iyo kung ano yung truth or heart ng situation na to, i-avoid mo muna, no, yung gumawa ka ng desisyon. Okay? At saka, pay attention din kayo sa inyong mga panaginip. Kasi that is also one way of sending you gabay, no, through your dreams. Kaya kung meron kayong mga napapanaginipan lately, make sure, no, na pagising ninyo, kung naaalala nyo pa yung inyong panaginip, make sure that you write them down on paper. Okay? At Google ninyo yan, hanapin ninyo dream meaning ng kung anumang elements ang nakita ninyo sa inyong panaginip. Because malilinawan dyan ang isipan ninyo na, okay, gets ko na kung ano yung mensahe ng universe. You know? Yung ganun ba? So, by the way, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si At Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel and also maraming salamat for keep sending donation, no, through super thanks. Maraming salamat po. And for you and your family and sa lahat, no, ng Geminis, may you have a very good Christmas po. Enjoy the holidays. So, what's next? We have Three of Swords, Gemini. Three of Swords. This is heartache, this is heartbreak na nangyari na, no, in the past. Nangyari na to, matagal na. Kasi tignan mo, wala nang fresh blood, no, na nakikita sa card. So, ibig sabihin nito na nandoon ka na sana sa
point wherein yung parang nasa healing process na siguro kayo. Pero, ah, may luha kasi paminsan ano, siguro kasi hindi ka pa totally talaga, hindi mo pa totally nalalagpasan or hindi mo pa totally na overcome na heartache or heartbreak na ito. Kaya parang paminsan, no, naaalala mo pa yan. Kaya paminsan, ano, parang vulnerable ka pa rin, 'di ba, sa naging sitwasyon ninyo. Kaya, well, tao lang tayo. 'Di ba? Tao lang tayo. Sometimes, lalo-lalo na kung nandoon tayo sa puntong nag-e-emote tayo, nagninilay-nilay, nagmumuni-muni tayo, parang very vulnerable ang pakiramdam natin. So, kaya paminsan, maalala lang natin kung ano nangyari, naiiyak na tayo, hindi ba? Lalo-lalo na kung mayroon ka pang narinig siguro ng mga balita regarding doon sa tao na nakapanakit sa iyo, yung mga gano'n, or sa naging sitwasyon ninyo, siyempre, 'di ba, naiiyak pa rin. So, maaring gano'n ang ganap dito for some of you, no? Pupuwede rin ng iba sa inyo dito, maybe you have lost someone, no? Not necessarily na you have lost someone na nagkahiwalay kayo kasi collective reading ito, no, Gemini. So iba-iba ang pwedeng sitwasyon ng mga Geminis dito, iba-ibang grupo. Kanina parang ang minimin ko doon, no, na naging heartbreak ninyo is maybe sa relationship, merong merong nanakit, no, or merong nakapanakit ng inyong damdamin, nakarelasyon ninyo, pwedeng ganon, ano, love life, yung ganon, sa love life. Ngayon, parang ang napipick up ko din dito, maybe you have lost someone in death, no? Baka nagkaroon kayo rito ng mahal sa buhay, you know, malapit sa puso mo na nag-passed on na on the other side. At yon siguro isa din yan, no? For some of you, isa din yan siguro sa nagpapaiyak pa sa inyo, nagpapaluha pa sa iyo kasi you're still grieving, no? You're still in sorrow. Kasi maaring hindi nyo pa natatanggap, 'di ba? Or hindi pa nagsisink in sa sarili ninyo na yung taong yon ay wala na, 'di ba? Yung gano'n. Kaya maybe ang iba sa inyo, you're still grieving. But yeah, gano'n talaga, no? Yung pain, lilipas din yan once na natanggap mo na ang sitwasyon. But walang shortcut din, no? Sa healing, walang shortcut. Kaya honor your feelings. Kaya honor your feelings, honor your emotions. Kasi one way din yan para maka-cope up ka ng mas mabilis kung ino-honor mo, ina-acknowledge mo yung inyong mga nararamdaman, no? Kasi depende yan, no, kung gaano ka-close sa tao, gaano kayo katagal nagkasama, gaano kalalim yung inyong relationship, 'di ba? Iba-iba 'yon, no? Kaya iba-iba din ang proseso ng healing ng bawat isa. Kaya dadating ka din diyan, no? Dadating ka din diyan sa puntong ma-overcome mo na yung ano, sama ng loob, 'di ba? Yung grief, no? Ma-overcome mo din 'yan when the right time comes, you know, it will just happen. So tignan natin kung ano pa yung mga messages ninyo, Gemini. We have enlightenment. Ayan. So this is the tower moment na to na mangyayari, na magaganap sa buhay mo, that is going to bring forth enlightenment, illumination, yung ganun. Malilinawan din ang inyong isipan why that things has to happen, why these things has to change, you know, may enlighten ka, no? Mabibigyan mo din ng oras yan na mapag-isipan, no, kung at papasok yan sa isip mo kung bakit nangyari ang mga bagay na yan, or bakit kailangan mangyari, bakit ngayon, 'di ba? Yung gano'n. So, kung ano man itong nagpapalito sa inyo, ano man yung bagay na nagpapa-worry sa inyo, wag ka na mag-alala. You will be enlightened. The divine is going to give you clarity. Okay? So what else? We have power, Gemini, power. This is you going to reclaim your personal power. Babawiin mo na dito kung anong para sa'yo. Babawiin mo na dito kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung tawag dito, yung kapangyarihan mo over yourself.
'di ba? Kasi baka dati, 'di ba, hindi mo na makontrol ang sarili mo kasi there is someone ano, na parang siya yung nagkokontrol sa buhay mo and parang nag-submit ka na lang sa taong ito na, sige para walang away, para walang gulo, 'di ba? Sige ka na lang ng sige, sumusunod ka na lang sa kanya. Pero ngayon babawiin mo na yung power mo over yourself, 'no? Parang this is going to be like your Independence Day kasi hindi mo nahahayaan na patakbuhin pa ng iba yung buhay mo. You want to do it yourself na. So, what else? We have expansion. Wow, napakaganda nito. Kasi ito na yung pag-asenso mo. Simula na to ng pag-asenso mo, simula na to ng pag-progress mo, ng pagyaman mo. Ito na yung simula no, ng pagpasok ng meron na ditong inflow of abundance, no? Meron na ditong inflow of prosperity, money, blessings, no, na padating. Kaya ito na yung simula, no, ng pag-apak mo sa ladder of success. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.